Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta? Collective energy ng mga Pisces, please. Collective energy ng mga Pisces. Love and money reading para sa ating mga Pisces. Love and money reading para sa ating mga Pisces. Love and money reading para sa ating mga Pisces. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. And the messages coming from a different account, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers, Pisces. You are manifesting. Anong minamanifest? You're being very quiet about your goals, manifestations, your prayers. Tama lang yan, para walang bad juju. Sabi mo, steady lang. Basta ikaw, ibibigay mo ang lahat ng effort for this manifestation. Ibuhos ang energy. At sabi mo, quiet ka lang. You're quietly sitting and from planning, execution, and alam mo yun, pagtuloy-tuloy na plano na to, tahimik ka lang. I don't know, parang nagkaroon ng mga taong hindi mo mapagkakatiwalaan, mga bad juju, kung ano man. Kaya sabi mo, quiet ka lang muna hanggang makuha mo talaga yung goals. Nagkaroon ng disagreements, okay? I feel this is both love and money. If like trabaho or negosyo, mga hindi pagkakasunduan na nagdala ng loss sa money, sa kita, dapat may kontrata, hindi natuloy, dapat mako-close na yung ganito, but yung isang partner mo, nagkaroon ng issue, dapat makukuha mo na yung work, but nagkaroon ng blockages, dapat makukuha mo yung promotion, but naudlot, nagkaroon ng mga hindrance, okay? Nagkaroon ng conflict. Meron kang hinihintay na offer. Sabi mo, okay lang? Kung hindi matuloy, for now, okay lang. It's either palitan niya ni God or pag talagang para sa'yo yung kontrata or trabaho na yan or promotion na yan, darating pa rin naman yan. Okay? Sabi mo, Lord, sana matapos na, especially sa side ng masculine, sana matapos na yung, sabihin natin, drought or delay sa harvest time. Sabi mo, bala-balansi lang. Kapag may extra, di treat yourself. Kapag wala, di you tighten the belt, something like that. Whew. Pagdating doon sa mga may pamilya, especially sa side ng masculine, you're trying to find the balance na makahanap ng better opportunity or mga pangdagdag, okay? Kahit yung feminine, no? If yung feminine yung breadwinner, naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan to make ends meet. Gusto mo ng victory sa family, sa goals mo, but pagdating sa family, no, relationship, may lies at gusto mo ng truth and victory about this family or relationship situation. Though meron kang mga hinahantay rin na good news pagdating sa trabaho, parang yun yung ginajuggle mo, no? Relationship and money, trabaho. Meron kang nagkakaroon both ng delays eh. Good news, kapayapaan, harmony sa relasyon or bahay, and also may mga conflict sa trabaho or negosyo. Atras abante ang ating masculine pagdating sa pag-ibig, meron siyang gustong kausapin but naisip mo baka hindi tamang time or maybe it's not a good idea to talk to this person. Maraming pangarap ang feminine sa connection na to. Nakita niya na pang long term ang relationship na to in the past, but right now nagkakaroon ng realization yung feminine na parang hindi ito yung gusto niyang situation para sa kanya. Okay? The feminine feels so unloved. At there is a masculine in this connection na gustong mag-apologize, mag-communicate sa feminine para magkaroon ng harmony at stability ang relationship na to. Okay, dokie. Let's see. Pagdating sa kaperahan, ingat sa paggastos, mukhang nagkakaroon ng delays.
Hindi pa harvest time. Okay. The reason for the reading Pisces, nagkaroon ng like, you try to avoid conflict, mga bagay na nahihirapan ka, imbes na i-bring up mo tong mga topic na to, tumahimik ka na lang if you feel na mas magdadala ng conflict. Kung trabaho at negosyo to, ikaw na lang yung nag-ayos, ikaw na lang yung mas nag-effort, kesa like iasa mo sa iba, tas may inis ka lang, or it's like, oo, yung ganun parang teamwork, na ayaw mong umasa. Sabi mo, sige, ikaw na. Kung magdadala lang ng conflict or misunderstanding, ikaw na yung aayos. Pagdating sa relationship, ganun din yung energy, na parang, sige, quiet na lang, kahit may mga resentment ka. If you feel na hindi makakabuti o hindi perfect timing na mag-speak up, wag na lang muna. May mga bagay na para sa'yo hindi okay, pero kinalimutan mo muna, or sabi mo hindi na muna pag-usapan kasi yun yung mas makakabuti for now. Okay? May mga conflict din na binitiwan mo at sabi mo ayaw mo ma-involve sa mga ganitong klaseng drama. Recent past, lahat na, eto na yung mga drama, conflict, sabi mo layo-layo mo na, ang dami mo nang iniisip eh. So parang you're channeling the action taker energy, kesa mag-debate pa kayo kung sino ang mali at kung sinong gagawa nito. Mas minabuti mo na sige, ikaw na lang gumawa. Okay nang mas mag-effort ka, okay nang ikaw na yung mag-sacrifice, love or trabaho man yan, negosyo, kesa naman magtalo pa or magkaroon ng misunderstanding. I feel nagkaroon din ng like trust issues pagdating sa relationship, and the masculine in this connection is detaching already dun sa itinatago niyang relasyon. May mga pag-uusap. Okay. Prayers and manifestations. Inisip mo kung kailan mo dapat kausapin tong tao na to, business or love. You're trying to step back. Pinipili mo, pinaplano mo kung ano yung mga dapat sabihin, mga right words para makuha mo yung favor sa situation. Meron kang gustong kausapin, meron kang gustong outcome, kaya ka nag-iingat. Sabi mo hindi kailangan madaliin. Mas gusto mo yung maging tama, yung execution at resulta, kesa yung speed nung goal, okay? Okay lang matagalan basta tama na iayos, kesa naman nagmadali tas mali pala. Right now, there's an energy of sadness, disappointment here, na iniisip mo matatapos na ba tong mga confusion, sadness, may mga, for some of you na may anak, kino-consider yung mga bata, na hindi sana maapektuhan yung mga bata, may mga iniisip ka about provision sa bata, paano mo mabigay yung life na gusto mo for your kid, meron ka ring mga iniisip, for some of you na walang anak, may mga iniisip na ipon, meron kang gustong pag-ipunan, bilhin, okay, investment, at sabi mo sana makuha mo na tong amount of money na to, financial goals, para mabili mo na or makuha mo na yung mga investment na yan. There's a feminine in this connection who's staying on her loving, nurturing energy, but nag-aatras abante siya kung worth it pa ba talagang pagkatiwalaan ang masculine sa connection na to. I feel nagkaroon na ng disappointments, tulad nga nung kanina nga, meron ng binibitiwan ang masculine na like bad habits pagdating sa connection na to. But gusto lang maging sigurado ni feminine na she would feel secured about the relationship if ever natanggapin niya ang love offer ulit ni masculine. Meron ka mga doubts sa mga bagay na binibuild mo at sabi mo hopefully makuha mo na yung mga goals mo, happy family, stable relationship, and stable or financial independence na gusto mo. But right now, parehong I feel nagkakaroon ng delays and mga blockages. I feel pagdating sa pag-ibig, magiging mas discerning ka na, may mga doubts. So titignan mo na parang hindi pwedeng salita lang, titignan mo yung alignment ng salita at action ng iyong person, if ginagawa na niya yung tama, if ready na ba siya to commit na magbigay ng pangako ng pag-ibig,
Hindi na pwede ngayon na salita-salita lang. Binitiwan ba niya talaga ang third party? Ready na ba talaga si masculine na ayusin ang relationship na to sa kanyang pagbabalik? I feel until mid-year, meron pa rin sabihin natin na kung may mga nasirang pagtitiwala at relasyon, hindi ganun kadali na ibalik ang tiwala and to rebuild the relationship. Magpapakiramdaman kung gaano ka-sincere ang pagbabalik, ang reconnection. Meron pa bang nai-involve na iba o committed na talaga si masculine sa kanyang pagbabalik? Aayusin na ba niya ang relationship? Aayusin na ba niya ang pamilya? Okay? Manage your expectations, feminine, because I feel meron pa ring energy of like kulang sa gawa, okay? So, be very vocal and open kung ano yung expectations mo at you remind the masculine na if ever na hindi niya nabibigay ang kanyang mga pangako, nasa sayo na naman to kung paano mo i-handle yung relationship. Because for some of you, parang sagad na yung trust issue sa relationship na pagod na rin na mag-call out na, oh, hindi mo na naman nagagawa yan. Na parang, for most of you, tinitignan na lang kung talagang sincere na this time at pagod ka nang mag-remind at mag-call out ng bad behavior. But for a little population, no, ng ating collective, parang nandun pa rin yung eagerness na, sige, tulungan ko si masculine. I'll guide this masculine na maging maayos kayong dalawa. Okay? But for most of you, it feels like, hahayaan mo na si masculine na kung ano man yung gagawin niya, kung ano yung effort, hindi mo na siya i-coach, pagod ka na. Okay? And this energy will be until the end of July. So, tignan na lang natin kung gaano ba talaga ka-sincere ang collective energy ng mga masculine here, no? But I feel feminine, though may konting hope ka na magta-transform ang relationship na to. But sabihin natin na depende talaga sa yung pasensya and chances na ibibigay mo, ha. But kahit anong mangyari, I feel mag-stick ka dun sa personal growth mo, financial goals, which is the best thing to do. Alrighty? Let's see kung anong energy natin for April. For now, I pray na makagawa ng tamang desisyon and hopefully mag-work out na this time for the collective. Alrighty? And that would be the Pisces bonus reading for the month of March. See you again in a few days for your April reading. Bye-bye, Pisces!